Isang magandang araw, magandang gabi. Sinabi ko pong magandang gabi sapagkat meron pong mga kapatid po tayo sa ibang bansa na sumusunod po sa ating pong gawain dito sa ating bahay sambahan. At ganoon din po naman sa lahat po ng ating mga panuhin. Ngayong umagang ito ay dalangin ko na sana ay lalo pang tumatag ang inyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng ating gagawing pagsasama-samang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Kayo po ba'y nagagalak ngayong umagang ito? Sana po ang kagalakan natin ay hindi lamang sa panahon na nandito tayo sa bahay ng Diyos, kundi hanggang doon sa pag-uwi. Kasi po merong mga pagkakataon po na pagkatapos na manggaling sa church, pagdating sa bahay, nagbubusit. Walang ulam, walang kakainin, pero alam ko na tayong anak ng Diyos, patuloy na may kagalakan sa ating mga puso. And I would like to recognize the presence of my long friend, brothers, and co-pastors, co-servant in the work of the Lord. Gusto ko pong kilalanin ang presensya po ng aking kaibigang ito, Pastor, si Pastor Roel Almasan. Amen. Well, tayo po ngayon ay dadako sa ating pong panibagong yugto ng pag-aaralan sapagkat kung yun natatandaan ay ang ating pong pinag-aaralan ay mga tauhan ng mga sa banal na kasulatan Bible characters that showed to us their unfailing faith in God. Kaya nga, napag-aralan po natin nung nakaraan ang buhay po ni Noe, buhay ni Abraham, ang buhay po ni Joseph, at ang buhay po nitong si Joshua at si Caleb. At sa pagkakataon po ito, nasa isang panibago tayong pag-aaral, nasa ikalawang yugto na po tayo ng pag-aaral ng Believers' Unfailing Faith. At nito pong nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang buhay ni Gideon na tinawag po ng Panginoon na Mighty Warrior. At ngayong umaga pong ito, tayo po dadako muli sa isa pang Bible character. At napakaganda po na ating makita ang karakter nito sapagkat ito pong ating pag-aaralan ngayon ay mula pa po na ako'y bata pa. Ako po'y dumadalo noon sa mga Sunday schools saka sa DBBS. Isa sa paborito pong karakter sa Bible ay itong pag-aaralan po natin ngayon. Ito pong buhay ni David. At ako'y naniniwala po na ang marami sa atin ay kilala ang lalaking ito sapagkat siya po ang sumulat ng aklat sa mga awit. Sa Bible po natin, He's the one who wrote the book of Psalms. Kaya nga, gustong-gusto na maraming mga tao, yung pong Psalms 23, sapagkat ito po ay pagpapahayag ni David ng kanyang damdamin patungkol po sa dakilang pastor, sapagkat si David po ay isang pastol ng tupa. Kaya nga, sa kanyang buhay, alam niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pastol. Kaya nga sabi po niya sa unang bahagi ng Psalms 23 ay ito, "The Lord is my shepherd, and I shall not be in want." Ang Panginoon ang aking pastol at kailanman hindi ako mangangailangan. Kaya nga sa linggo pong ito, pag-aaralan po natin yung hindi natitinag, hindi nagbabago, hindi kumukupas na pananampalataya po nitong si King David. At tayo po ngayon ay, kung gusto nyong malaman pa ang kasaysayan ng lalaking ito, ay pwede po nyong basahin yung pong aklat ng sa mga hari, aklat po ni Samuel, at aklat po sa Kronika, mababasa po nyo ang tala ng buhay nitong si David. Pero pansamantala po, sa ating sharing ito, pag-aaralan po natin ngayong umaga, yung pong buhay ni David, kung paano nakita natin na siya merong hindi natinag na pananampalataya. Kaya buksan po natin ang ating pong microphone. Nawala. Ayun. Buksan po na. Wala. Amen. Nadidinig pa po ba niyo ako? Okay. So buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa 1 Samuel chapter 17. At dito po tayo kukuha ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So magsesentro po tayo, magpo-focus muna tayo dito sa 17 kabanata
ng aklat po ni Samuel para makita po natin kung paano pinakita ni David ang kanyang unfailing faith. Nasabi po rito, babasahin po muna natin. One day Jesse said to David, "Take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing." David's brother were with Saul and the Israelite army in the valley of Elah fighting against the Philistines. Tumigil po muna tayo ron at habang tayo po'y nagpapatuloy sa ating pag-aaral nito, babalik-balikan po natin itong mga talatang ito na ating pong binasa. Tayo po muna ay yumuko, tayo po'y magkaroon ng panalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami na mayroong pagpupuri, pagpapasalamat. Sapagkat alam po namin na sa umagang ito, kakatagpuin mo ang pangangailangan ng inyong mga anak. Naparito kami, Panginoon, na mayroong inaasahan. And we expect something from you, Lord. Meron kaming dakilang bagay na inaasahang gagawin mo at ibibigay mo sa amin sa araw na ito. Kaya nga buksan mo ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, upang aming matanggap ang inihanda mong biyaya at pagpapala po sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan po ni Jesus, itong aking samo at dalangin. Amen. Alam po natin na sa buhay ni David, siya po ay isang pastol ng tupa. Nag-aalaga siya ng kawan ng kanilang family. Kaya nga isang araw, ang sabi po rin sa ating binasa, yung kanyang ama na si Jesse, tinawag po niya si David at sinabi niya, magdala ka ng tinapay, magdala ka ng mga pira-pirasong mga keso at dalin mo sa iyong mga kapatid. Tingnan mo kung ano ang kanilang ginagawa. At tingnan mo kung ano ang kanilang pagsasama-samang ginagawa. Kasi ang sabi po rito sa ating binasang talata, dito sa verse 18, ang sabi po rito, "See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing." Dalawang bagay ang sinabi ni Jesse sa kanyang anak na si David na kanyang inutusan. Sabi niya, "See how your brothers are getting along." Sapagkat si Jesse po ay meron pong 8 anak. 8 po ang anak kasi si David ang pinakabunso. Kaya nga sabi niya, tingnan mo kung paano nagsasama-sama ang iyong mga kapatid. Siguro ho, sa buhay nilang magkakapatid, nung panahon nila ay laging may pag-aaway itong mga magkakapatid na ito. Kaya nga sabi ni Jesse, tingnan mo yung kanilang relasyon sa isa't isa at magdala ka ng ulat sa akin kung ano ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga si David po ay nagpunta ayon po sa pinagtagubilin ng kanyang ama dito po sa ating binasang talata. Ang sabi dito, David's brother with Saul and the Israelite army in the valley of Elah fighting against the Philistine. Kaya nga na si David po dumating doon, dala-dala niya yung sinasabing ibibigay na tinapay at ibibigay po ng mga peraso ng keso. Dumating po siya doon sa lambak, Valley of Elah, at doon ay meron po siyang nakitang isang eksena. Ang eksena pong kanyang nakita, naroon ang hukbo ng Israelita at naroon din po naman ang hukbo, ang army ng mga Pilisteo. Kaya nga sabi po rito, kagad-agad, ginawa po ni David yung inutos sa kanya ng kanyang ama. Iniwanan niya ang kanyang mga inaalagaang tupa. Ang sabi po rito sa ating binasang mga talata. At siya'y nagpunta kung saan naroon po yung kanyang mga kapatid sa panahon po ng pakikipagdigma, pakikipaglaban, laban po sa mga Pilisteo. Sabi po rito sa verse 21, "Soon the Israelites and Philistines forces stood facing each other, army against army. David left his things with the keeper of supplies and hurried out to the ranks to greet the brothers. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel,
As soon as the Israelites saw the army, they began to run away in fight. Kaya nga nang dumating po, ang sabi rito sa ating binabasang talata, nang dumating po si David, nakita niya yung army ng mga Pilisteo at yung army ng mga Israelita magkaharap. Natidinig niyang nagsisigawan. Merong mga tinig na malalakas na nagsisigawan. Kaya nga, ang ginawa po ni David, para lalo niyang makita kung ano nangyayari, iniwanan muna niya yung kanyang daladalang gift para doon sa captain at para doon sa kanyang mga kapatid, mga tinapay at keso. Iniwanan muna niya at siya'y lumapit pa doon sa dako na kung saan naroon ang mga hukbo ng Pilisteo at ng mga Israelita. At nang siya po'y malapit na, nadinig po niya yung sigawan ng mga tao. At hindi lamang po yun. Ang sabi po rito, habang nakikipag-usap si David sa kanyang mga kapatid, ang sabi rito, Goliath, si Goliath na siyang champion ng mga Pilisteo mula sa Gat, lumabas po mula roon sa kanilang hukbo at nang makita ng mga Israelita itong si Goliath, ang sabi po, they ran away in fright. Sila'y tumakas, sila'y tumakbo na merong daldalang malaking pagkatakot nang makita po nila itong champion ng mga Pilisteo na ang pangalan po ay si Goliath. Sabihin ka nga po nyo, Goliath. Meron po ba rito magulang na pinangalanan ng kanilang anak na Goliath? Pag ang anak nyo ganyang kalaki lang, 25 anyos niya, ganyan lang, hindi po si Goliath yan. Si Sakeo yan. No. Malaking tao itong si Goliath. Kaya nga, nang makita ng mga army ng mga Israelita, nagtakbuhan po sila na merong pagkatakot. At sabi po rito sa verse 25, have you seen the giant? The man asked. He comes out each day by day, every day, to defy Israel. Ang sabi, nakita mo ba? Itong si Goliath, lumalabas siya araw-araw at kanyang tinutuligsa, kanyang tinutukso, kanyang tinutudyo ang hukbo ng mga Israelita. At ang sabi po rito, he comes each day to defy the Israel. Isipin po nyo itong kaaway nito, isang bansa na ang kinikilalang Diyos ay makapangyarihan. Dadapat na makita yung higante na mula sa Gat, yung champion ng mga Pilisteo. Tumakbo sila na meron pong pagkatakot at tinanggap po nila yung pong pagtuligsa, tinanggap po nila yung pong ginagawang pang-uuyam sa kanila ng kanilang kaaway. At mga kapatid, ito po lamang isang tanawin para po sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Na napakahalaga po na sa ating mga mananampalataya, maaaring dumating sandalit panahon na tayo tatanggap ng maraming upasala, tatanggap tayo ng maraming pagsubok, hindi magagandang salita, laban sa ating kapwa-tao. Subalit huwag tayong tumulad sa mga Israelitang ito, tumakbo, natakot. Ang tunay na anak ng Diyos, handa niyang harapin ang anumang bagay na darating sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat kasama po ninyo ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, ang sabi po nung napagtanungan itong si King ni David, ang sabi po niya, ang sabi rito, the king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give the man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying tax. Yun ang sinabi nung kausap ni David. Alam mo, sabi niya, ang sabi ng hari, sino mang makapatay dito sa malaking higanting ito, gagawin niya, ibibigay niya isa sa kanyang mga anak upang maging asawa at ang buong pamilya nila exempted, hindi na sila kukunan pa ng buwis. So merong reward. Yung sino mang tatalo dito kay Goliath. Kaya nga dito po sa ating first point ngayon, ang sabi po rito, David, nang madinig po niya yung sinabi nung tao na kanyang kausap, sabi rito, David have an unfailing faith.
Si David ay merong hindi natitinag na pananampalataya dahil ang sabi po rito, David was determined to face Goliath, the giant. David was determined. He has resolved in his heart. Siya'y nagpasya sa kanyang puso na kanyang haharapin ang malaking taong ito, ang higante na ang pangalan po ay si Goliath. Alam po niyo mga kapatid, unless we have that determination, maliban po na ipasya natin sa ating mga sarili kung ano ang ating gagawin pagsunod sa Panginoon, kailanman hindi natin magagawa na mabigyan ng kagalakan at kasiyahan ang Panginoon. Nang tanggapin niyo ang Panginoong Hesus bilang inyong sariling tagapagligtas, kinakailangan kayo ay gumawa ng isang pagpapasya. Nasasabi niyo, Panginoon, tinubos mo ko sa aking kasalanan, pinagaling mo ko sa aking karamdaman, binagyan mo ko ng magandang hanap buhay, pinagpala mo ang aking pamilya, kaya nga determinado ako, Panginoon, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ganun po ang dapat na maging determinasyon ng bawat isa po sa atin. David determined, he resolved in his heart. Siya po'y nagpasya sa kanyang puso, lalabanan ko ang malaking taong ito, na siyang tumutulik siya, umuuyam, tinutudyo ang bayan ng Diyos. Kaya dito po, ang sabi rito sa 1 Samuel chapter 17, verse 26, hanggang dito sa verse 36, ang sabi po rito, David asked the man near him. Tinanong ni David yung lalaki na katabi niya, ang sabi niya, what will be done for the man who kills the Philistine and remove this disgrace from Israel? Who is the uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Kaya nga, dito po, nang madinig ni David, yung sinabi sa kanya ng lalaki, ang sabi niya ay ito, ano ang dapat daw gawin dito sa lalaking to? Ang sabi ng lalaki, sinabi ko na sa iyo kanina, kapag ka may pumatay dito sa higanting ito, ipakakasal ang isa sa kanyang mga anak ng hari at bibigyan sila ng exemption sa pagbabayad ng kanilang mga taxes, ng kanilang mga buwis. Kaya nga, ano po ang ginawa ni David? Nang madinig po niya ito, ipinasya niya, lalabanan niya itong si Goliath na kung saan po'y, ang sabi rito, who defy and disgrace the living God. Verse 27, they repeated to him what they have been saying to him. This is what will be done. Inulit na naman. Kaya nga, nung sabihin po ng lalaki, ganito ang magiging reward, nadinig nitong si Eliab. Kasi ang sabi ni David, kung ganon, ako ang lalaban. I have determined and I have resolved, nagpasya ko, lalabanan ko si Goliath. Nang madinig po ito ng kanilang pangalan na kapatid, na ang pangalan po si Eliab, sa verse 28, ang sabi rito, when Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the man, he burned with anger at him and asked, why have you come down here? And with whom did you leave those sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch this battle. Tingnan po ninyo. Sinabi ni David, determinado ako. Lalabanan ko si Goliath. Kapatid, eldest brother niya, nang madinig siya, sabi, bakit ka nandito? Bakit mo iniiwan yung mga tupa na inaalagaan mo? Ang sabi po niya rito, I know how conceited you are. Alam ko, mayabang ka. Kaya ka na parito lamang ay para panoorin lamang itong digmaang ito. At tandaan po niyo mga kapatid, once you determine, kapag kayo nagpasya na susunod kayo sa Panginoon, maraming mga opposition kayong tatanggapin sa inyong buhay. May mga pagkakataon, tatakwil kayo ng inyong magulang, itatakwil kayo ng inyong mga kapatid, lalayong kayo ng inyong mga kaibigan dahil nagpasya kayo na sumunod sa Panginoon. Subalit mga kapatid, nais kong sabihin sa inyong katotohanan ito, once you decided to follow Jesus, hindi niya kayo iiwan,
hindi niya kayo pababayaan. Yan ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. Bakit po sinabi ni Eliab yung mga salitang ito? I know how conceited you are. Dahil po alam po natin sa istorya po, sa banal na kasulatan, meron pong 8 anak itong si Jesse. At sabi po ay magkakaroon ng hari ang bansang Israel. Ang sabi po, pumili ka sa 7 anak na yan, kasi si David po nasa bukid pa. Pumili ka na magiging hari ng bansang Israel. Ginawa po ni Samuel noon, tiningnan niya, nilampasan niya lahat, walang qualified. At sabi, meron pa ba kayong anak? O meron pa ba kayong kapatid? Ang sabi nila, meron po, naroon sa bukid, tawagin ninyo. At doon sa pagkakataon niya nang dumitaw si David, out from the 8 people na magkakapatid na yan, pinili ni Samuel si David na maging hari. At yon ang dahilan kung bakit itong si Eliab ay merong galit sa kanyang puso. Sapagkat being the eldest, batas sa banal na kasulatan noon, kapag panganay ka, ibibigay sa iyo ang maraming karapatan. Subalit hindi nakakuha ni Eliab yon. Ang nakakuha yung bunsong kapatid niya na si David. Kaya nga may galit, merong tampo itong si Eliab sapagkat hindi siya ang napili. Kaya nga tandaan po ninyo, katulad na binanggit sa inyo kanina, kuminsan po ang maging kalaban nyo mismo sa inyong pananampalataya, mahal nyo sa buhay. Ang magpe-persecute sa inyo, mahal nyo sa buhay, kaibigan ninyo. Dapat mga kapatid, tumayo po kayo sa katotohanan. Huwag kayong matakot katulad ni David. Siya'y nagpasya kahit sino pa ang lumaban sa akin, kahit ano pa ang madinig ninyo sa inyong buhay, patuloy niyong gawin na kayo maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ito po ay isang napakahalagang aralin po sa bawat isa sa atin. Na kung saan po makita po natin ang katotohanan na ang lahat na may katapatan na naglilingkod sa Diyos, bibigyan po niya ng gantimpala. Kaya nga hindi po lamang basta naging determinado si David na labanan si Goliath, meron pang sinabi kasing magkakaroon ng reward. Bibigyan ng gantimpala. Sino po rito ang naglilingkod sa Diyos na hindi umaasa ng blessing? Maganda yata, baliktarin ko yung tanong ko rito eh. Sino po rito nang maglingkod sa Panginoon at hanggang ngayon naglilingkod sa Diyos, sila umaasa na bless sila ng Diyos? Kaya nga, meron po kasing sobrang sabihin po natin na sobrang mapagpakumbaba. Basta ako naglilingkod sa Diyos. Kahit wala akong tanggaping anuman, kahit wala. Pero pag walang tinatanggap, nagko-complain. Panginoon, bakit naman ganon? Kasi sinabi mo kahit wala eh. Kaya nga, itong si David, nagpasya siya na lalabanan si Goliath, hindi sapagkat ginagawa lamang ni Goliath na uyamin ang bansang Israel, bigyan ng hindi magandang pananalita ang bayan ng Diyos, kundi nais niya na magkaroon din ng reward. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan ay ito sa Hebrews chapter 11, verse 6. Ano po ang sabi po ron? Ang Diyos ay rewarder. Ang Diyos ay tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y nagsisihanap. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos na may katapatan, tandaan po ninyo, may gantimpala kayo na gagawin at bibigay sa inyo ang Panginoon. Kaya nga, sana hindi tayo hihinto, hindi po tayo maglilikat, hindi tayo titigil ng paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya nga nasabi ni Eliab, mayabang ka David. Kasi sabi ni David ibibigay sa akin ng Panginoon ang Goliath na yan. Ako ang magwawagi laban sa kanya. Binabanggit ni David yan. Kaya nga si Eliab nayayabangan. Kaya nga sabi, napakayabang mo. Mga kapatid, hindi po paling tayo magyabang, basta pinagyayabang natin ay ang Panginoon. Amen. Huwag kang magyabang kung tinataas mo yung sarili mo. Kasi meron mga mananampalataya na kuminsan po, nadidinig ko po ito nung araw
Nung ako po'y bagong dating dito, meron pong laging sasabi na, ako ang ginamit ng Diyos, ako ang nagpagawa ng ganyan, puro ako. The great I am, sabi nga, wag natin ipagmayabang. Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging ganyan ng church. Hindi po natin karapatan yon. Sapagkat lahat ng ginagawa po natin, hindi dahil sa atin, ang Diyos ang may kagagawan kung bakit may nangyayari magandang buhay sa atin. Sapagkat siya'y great rewarder. Sapagkat ang Diyos mabuting tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya nga, if we boast, let us boast in the name of the Lord. 1 Corinthians chapter 1, verse 31, yung po sinabi ni Apostol Pablo, kung ako'y magmamalaki, ipagmamalaki ko ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At yung pong aking ginagawa sa kasalukuyan, simula po na ako'y tawagin ng Panginoon sa ministry, noong pong nakaraang March ay sinelebrate ko rito sa sambahan po natin yung aking 50th year of service, 50 taon na paglilingkod dito sa Calvary Temple, at yung aking gulang na, alam na ninyo yun, hindi ko nasasabihin. Para sa hindi po nakakaalam, ay tanungin na lang niyo yung katabi niyo kung alam niya. At kung kayo may tinanong, sabi niyo, ewan ko, hindi ko rin alam. Kaya nga, sabay po yun. Yung aking 50th year of service dito sa church, at yung pong aking gulang na 80 years old. 80 taon na po ako ngayon. Pero, naalala ko yung sinabi ni Caleb kay Joshua. Now, I am 85. Ako'y 80 pa lang Sabi niya, give me this mountain. Sapagkat yung kalakasan ko, nataglay ko, na ako'y 40 years old pa lang, yung pa rin ang kalakasan na taglay ko ngayon. He is not boasting. Hindi siya nagyayabang. Kundi ang pinagyayabang niya ay ang kapangyarihan at ang pwedeng gawin ng Diyos sa lahat ng lumalakad na may katapatan sa Kanya. If you boast, boast in the Lord. Kung magmamayabang kayo, ipagmayabang po ninyo ang ginawa at ginagawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya yun po ang sinabi po rito, determinado. At sana tayong lahat determinado na hanggang sa dumating ang Panginoon, aabutan po niya tayo na naglilingkod sa Kanya. Sa mga pamilya ng Calvary Temple, hindi na itong panahon ng pagtalikod pa sa pananampalataya. Amen. Hindi na itong panahon na magtatampo pa kayo sa Panginoon. Kung minsan nakakalungkot mang sabihin, nagtampo lang sa isang tao, pati gawain ng Panginoon pinagtampuhan na. Huwag po natin gagawin yan. Manatili po tayo ngayon. Lalong tayong maging mahigpit sa ating pong pagyakap sa ating pong Panginoon at pagmamahal sa Kanyang mga gawain. Sapagkat tandaan po ninyo, ano man ang dinadaan po natin ngayon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan nyo, dumadaan lang kayo. Huwag kayong i-standby sa dinadaanan ninyo. Amen. Umupo kayo saglit, napagod, umupo, walang masama ron. Pero tayo agad at patuloy na lumakad. Sapagkat yung pong umi-standby sa kanilang pinagdadaanan, nababaon sa lalong hirap. Kaya nga, ang challenge ko sa inyo, ano man ang pinagdadaanan sa buhay, magpatuloy po tayo. Sapagkat meron tayong Diyos na tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y patuloy na nagsisihanap. Kaya nga, dito po sa ating pong binabasa ang mga talata, ang sabi po rito sa 1 Samuel pa rin po tayo, chapter 17. Sa verse 30, sabi po, he then turned away to someone else and brought up the same matter. And the man answered him before, what David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. Nung pong madinig ng mga tao, yung sinabi ni David, determinado ako na lalabanan ko si Goliath. Nang madinig po ito ng samaral sa mga sundalo, ang ginawa po, isinama siya kay Haring Saul. Iniharap siya kay Haring Saul. At ang sabi po rito sa ating pong binabasa sa verse 32, nang si David ay kaharap na ni Haring Saul, ang sabi po sa verse 32, David said to Saul, let no one lose heart
on account of the Philistines, your servant will go and fight him. Ito ang unang sinabi ni David. Isipin niyo, hari, kausap niya. Ang sabi po niya ito, kundi ba naman talagang may pagkaparatot itong si David, ano? Mayabang eh. Ang sabi niya, huwag niyong hayaang mawalan kayo ng puso sa inyong kalabang ito na si David. Sapagkat sabi niya, huwag kayong mawalan ng loob. Ako, ang sabi po niya, na kanyang lingkod ay hahayo at siya ay aking lalabanan. Ano sabi rito sa verse 33? Saul replied, you are not able to go out against the Philistines and fight him. You are only a young man. Bata ka pa. At yung kalaban mo, mandirigma na yan, simula pa nang yan ay bata pa, hanggang sa siya'y lumaki na maging higante, mandirigma na yan. No match. Hindi ka po pwede sa kanya. Pero ang sabi po rito sa verse 34, ano sabi ni David? But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came out and carried off a sheep from the flock, I went after it and struck it and rescued the sheep from its mouth. Sabi po niya, nung ko po'y nag-aalaga ng tupa ng aking ama, meron pong dumadating ng mga leon, may dumadating ng mga oso, at pag kanilang ginagawang sinisila, yung aking mga alaga, hinahabol ko sila. Isipin nyo, talagang para to, hinahabol, hindi yung, shoo, shoo, shoo. Tayo, pagka natatakot tayo, hindi natin nilalapitan. Shoo, shoo, shoo. Si David, hinahabol niya. At ang sabi, pag inaabutan ko, hinahawakan ko kanilang mga buhok, pinapatay ko sila. At ang sabi niya ay ito, kung ano ang ginawa ko sa leon at sa oso, yon ang gagawin ko kay Goliath. Para to talaga. May kayabangan. Pero ang pagmamayabang niya, hindi sa kanyang sarili. Ang pinagmamayabang niya ay ang Panginoon. Kaya nga sabi po rito sa verse 36, your servant has killed both the lion and the bear. These uncircumcised Philistines will be like one of them because he has defied the armies of the living God. At itong Pilisteyong ito, na nagmamalaki, nagmamayabang, hinahamon ang kapangyarihan ng aming Panginoon. Ang sabi po niya ay ito, gagawin ko siya na katulad ng ginawa ko sa oso at sa leon na sumisila ng aking mga alaga. Ngayon, tinan po natin yung hinamon ni David. Sino itong Goliath na ito? Nadinig lamang natin na siya malaking tao. Tinan po natin ang description nitong si Goliath sa 1 Samuel chapter 17, verse 4 to verse 7. Sino si Goliath? Ang sabi po rito, then Goliath, a Philistine champion from Gath, came out of the Philistines' ranks to face the forces of Israel. Ito, he was over 9 feet tall. Mahigit siya sa 9 na talampakan at sabi po na ibang mga Bible scholars, umaabot siya sa hanggang 10, 11 feet. Ganon siya kataas. He wore bronze helmet and his bronze coat of male weight, 125 pounds. Meron siyang makapal na panglagay sa ulo na, ano yung bronze? Tanso, ano? Tanso, ano? At yung kanyang kasuotan, 125 pounds. Mas mabigat pa yata kay Yumi ito eh. No. 125 pounds. Kasuotan lang yun. Isipin nyo, meron kayong dala-dala sa katawan nyo, 125 pounds. Hindi lamang po yun. Ang sabi po ito, he also wore bronze leg armor. Meron siyang pananggalang sa kanyang mga paa. And he carried a bronze javelin on his shoulder. Meron siyang malaking sibat sa kanyang balikat. The shaft of his spear was as heavy and thick as a weaver's beam, tipped up an iron spearhead that weighed 15 pounds. Yun lamang pong ulo ng kanyang sibat, 15 pounds na.
sapagkat yung kanyang laki, ganun din po naman katatag yung kanyang kasuotan. At yun ang pinakikita ni Saul kay David. Bata ka pa, nag-aalaga ka lamang ng tupa, wala kang karanasan sa anumang pakikipaglaban, itong kaaway mo, ito ang kanyang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, nang binabasa ko po ito at sinabi ko nga po sa aming pag-aaral ng Friday, kung ito ang ginagawa ni Goliath sa hukbo ng bansang Israel, ito rin po naman ang ginagawang panakot ng kaaway natin sa kasalukuyan. Ipinagmamalaki ng kaaway natin na meron din siyang kakayahan na nagagawa nitong si Goliath. Walang sibat, walang bronze helmet, walang armor ang kaaway natin ngayon. Pero anong kanya binabato sa atin? Anong kanya binibigay sa atin? Binibigyan niya tayo ng karamdaman, binibigyan niya tayo ng pagkatakot, binibigyan mo tayo ng mga pagsubok sa ating mga buhay. And one thing more, yung cares of life, ibinabato niya sa atin upang tayo manghina at mawala ng loob sa ating pong ginagawang pakikipaglaban at ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ito ang ginagawa ng kaaway sa atin, pakita ang problema mo. Ayan, may ubo ka na. Ayan, medyo nilalagnat ka na. Ayan, hindi ka na makakain. Ayan, hindi ka na makahinga. Mamaya, patay ka na. Iba-ibang paraan ng kaaway na katulad ni Goliath, pinakikita niya ang kanyang kagayakan, ang kanyang kasuotan upang takutin ang bansang Israel. Ganyan ang ginagawa ng ating kaaway sa kasalukuyan. Binibigyan niya tayo ng iba't ibang mga pananaw, kahirapan, pagkatakot, cares of life, upang tayo panghinaan ng loob at huwag nang sumunod sa atin pong Panginoon. Kaya nga sabi po ng banal na kasulatan na ito, doon sa aklat ng Mateo, ang sabi po niya, sa mga tao likas po yung tanong na, what shall we eat? What shall we drink? Anong aming kakainin? Anong aming iinumin? Anong aming isusuot sa aming mga katawan? Anong sabi ng Panginoon? Watch, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatrabaho. Meron po ba kinakitang ibon na pumapasok sa opisina, nagpapunch ng time card? Pit-pit! At nakaupo sa lamesa at hawak-hawak ang kanyang cellphone habang nagtatrabaho? Wala! Pero nasabi, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga, instead of asking the question, what? Ang sabi ng tao, ano ang aming kakainin? Ano ang aming daramtin? Ano ang aming iinumin? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, watch. That's why instead of asking the question, what? Ang gawin po natin, let us watch. Tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon. At makikita po natin, God is going to provide all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen po ba? Kaya nga ito po ang sinasabi dito sa lalaking ito na si Goliath. Pero ganun pa man, sa kabila po ng nakakatakot na description na binigay kay Goliath, ano po sabi rito sa ating point number 2, David was never bothered by any discouragement. Si David, hindi siya natigatig, hindi siya nakilos ng anumang pangsira ng kalooban. Sa ating buhay na ito mga kapatid, hindi po natin maiiwasan. Dumarating po yung tinatawag po natin na discouragement. Kung minsan, nakakalungkot mang sabihin, may mga kaibigan darating sa atin, imbes na encouragement, discouragement ang binibigay. May sasabihin ka, alam mo, nanghihina ako ngayon. Bakit? Kasi pag nakikita ko si ganong kapatid sa sambahan, nawawala talaga ako sa ano. Kaya nga buti na lang na huminto na lang ako. Imbis na encourage, huwag mong tingnan yan. Ang sasabihin, nga, ako rin, ganun din na nakikita ko sa kanya. Nakaka-encourage, di ba? Kaya nga, si David po,
sa kabila ng mga binabanggit sa kanya ni Saul patungkol kay Goliath, hindi po siya natigatig, hindi siya natinag ng anumang pangsira ng loob na ibinibigay sa kanya. 1 Samuel chapter 17 verse 28, ang sabi po ay ito, "But when David's eldest brother Eliab heard David talking to the man, he was angry. 'What are you doing around here anyway?' he demanded. 'What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle." Binasa natin ito kanina. Ang unang-unang nagbigay ng pansira ng loob kay David, kapatid niya mismo. Naranasan na po ba nyo na ma-discourage at ang nag-discourage sa inyo ay kaibigan nyo? Minsan, baka yung katabi nyo sa upuan ngayong umagang ito, minsan ay dinidiscourage kayo. Kasi sasabihin isa, kasi hindi ko gaano maintindihan yung CEO namin. Lumipat ka doon ka sa kabila. Iwanan mo yan. Nakaka-encourage talaga yun. No? Kaya nga, mga kapatid, anumang discouragement ang tanggapin po ninyo, huwag kayong matinag. Kasi ganyan talaga ang trabaho ng kaaway po natin. At gagawin po niya ang lahat ng kanyang magagawa upang sirain ang ating loob. Sirain ang ating kalooban at sasabihin niya, nadidinig mo yung sinasabing magbigay kayo sa Panginoon. Magbibigay ka. Anong kakainin mo mamaya? Anong pambabayad mo sa tuition ng anak mo? Malapit na naman ang pasukan. Dinidiscourage tayo ng ating kaaway. Pero mga kapatid, pag hindi po tayo napadala sa kanyang mga panunukso, na natili tayong may katatagan sa ating pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, makikita po naman yung kung paano ang Diyos ay kikilos sa inyong mga buhay. Ang sabi ni King Saul, bata ka pa. You're still young. Wala kang kakayahan. Siguro sapat na yon nang i-describe sa kanya ni King Saul yung kung sino si Goliath, siguro dapat umatras na siya. Pero hindi po ginawa ni David na siya ay sumuko, na siya ay makinig sa sinasabi ng haring ito. Kundi ang sabi po natin pinag-aaralan, he was not even bothered. Hindi siya natigatig doon sa sinasabi sa kanya ng hari. Kaya nga sabi po rito sa 1 Samuel chapter 17 verses 41 to verse 44. Ang sabi po rito, "Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome." Sabi po rito ng ating binabasa, yung pong si David, yung armor bearer, ang sabi po rito, tiningnan niya itong si David at ang nakita niya ay maganda siyang teenager, glowing with health and handsome. And he despised him. Hindi siya, pinawalang halaga siya. And he said to David, ang sabi po nung kaaway nitong si Goliath, "Ako ba ay aso? Am I a dog that you come at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I will give you flesh to the birds and the wild animals." Kaya nga nung pong pumasok na si David, doon po sa larangan ng pakikipagdigma at harapin niya si Goliath, nagulat po si Goliath. Sa kanyang height na napakataas, ang lumalapit sa kanyang sabi, "Ikaw ay napakabata pa. Ako ba'y aso na lalapit ka sa akin na meron kang dalang pamalo?" At pagkatapos po nun ay muli na namang dinipay nitong si Goliath yung pong Diyos ni David. At ang sabi ni Goliath ito, "Sapagkat gusto mong lumaban sa akin, gagawin ko na ang iyong mga laman ay ipakakain ko sa mga ibon at sa lahat ng mga mababagsik na hayop dito sa gubat."
Yun po yung determinasyon, yun po yung sinabi nitong si Goliath kay David. Pero before that, ano sabi ni David? Gagawin ko kay Goliath yung ginawa ko sa leon at doon sa oso. Si Goliath naman, I will give your flesh to the birds and the wild animals. Ano po pinakikita sa atin? Ano man ang madinig ninyo na hindi magandang salita sa kanina mang tao, huwag po ninyong gagawin na masiraan kayo ng loob. Sinasabi ng kaaway, sinasabi ninyong kapwa, patigilin mo na yung anak mo, hindi mo na kaya. Patigilin mo na siya sa pag-aaral. Pag pinakinggan nyo siya, nakinig kayo sa tukso ng kaaway. Pero pag sinabi nyo, hindi ko siya patitigilin, alam ko, meron akong Diyos na buhay at siya magbibigay ng aming pangangailangan upang ang aking anak na ito na gustong-gustong makapag-aral at makapagtapos, gagawin ko. Sasabihin po yun, gagawin ko na siya aking papasukin sa paaralan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And I believe that most of you have experienced the goodness of God. Nadama na ninyo at naranasan na ninyo ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Simula nang kayo matutong tumayo sa inyong pananampalataya at ipaglaban ninyo ang inyong karapatan bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon against you will prosper, and you will refute every tongue that accuses you. Ito ang pangako ng Panginoon, walang anumang armas, sandata na maaari pong makapanaig laban sa inyo at inyong magagawa na labanan ang lahat ng mga dila. Sabi nga po yung dila, masarap yan, lengwa. Ang inyong, yung mga dila na nagsasalita ng masama laban sa inyo, ipaglalaban kayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, kung ano man ang madinig nyo na sinasabing laban sa inyo ng sino mang tao, huwag nyo nang isipin na gumanti. Sabihin nyo, Panginoon, alam ko, ikaw ang gaganti para sa akin. At pag ginawa po nyo yan, yung pong inyong iniisip na siyang nagsasalita ng laban sa inyo, makikita nyo kung paano magkakaroon sila miserableng buhay sapagkat hindi kayo, kundi ang Diyos ang naghihiganti para sa inyo. Amen. Kaya kung kayo man ay nakadama ng, sabihin po natin na, sakit ng loob sa inyong magulang, sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasama dito sa church. Sapagkat kung meron pong isa sa mahirap na bagay na tanggapin, ay yung nagbigay ng sakit ng loob mo, taga-church pa. Sino po nakaranas ng ganun, magsabi ng amen? Oh, yan. Totoo lamang po yun. You're telling the truth. Ang sabi nga po ng isang, I think it's Julius Caesar, nang sabi niyang wala nang pinakamasakit sa tao, kundi ang ikaw ay mamatay sa balaraw ng iyong kaibigan. Alam niyong balaraw? Punyal yun. Para madaling maintindihan, kutsilyo. Ano kayong balaraw? Ano kayong punyal? Kutsilyo yun. Sabi niya, wala nang pinamakasakit ika, kundi yung mamatay ka sa kamay ng iyong kaibigan. Wala nang pinakamasakit, kundi yung pag-uusig, yung pagsasalita ng di tama, laban sa iyo ay manggaling mismo sa kapatid mo sa pananampalataya. Dadapat ikaw na pinagsasabihin ng kung ano-ano laban sa iyo, huwag kang matigatig, manalig ka sa Diyos. Diyos ang gaganti para sa iyo. And ako po, patotoo, naranasan ko po, nakita ko kung paano ako'y pinaghiganti ng atin pong Panginoon. Amen. Kaya sasabihin ko po sa inyo, katulad ni David, may pagmamalaki, ako po'y patotoo ng siyang buhay na dumaan sa maraming mga hindi magandang bagay, pero iningatan at hanggang ngayon, narito pa rin, iniibig ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ito po, kahit na ano pang sabihin sa inyo, ng katabi ninyo, sabihin mo sa kanya, bakit may sinasabi ka pa sa akin? Medyo galit ng konti para,
Sabi mo sa kanya, hindi naman kita pakikinggan eh. Tapos takutin mo ng konti, Diyos ang gaganti sa iyo. Tinan mo kung di tumigil yan. Kaya nga yun po ang sinasabi rito, na kung saan po si David po nakita natin kung paanong hindi siya natigatig sa anumang discouragement sa buhay na dumating sa kanya. Kaya ito po, mahalaga po yung pananampalataya at pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Alam po nyo, kung meron siyang pong magandang bagay na gawin po natin, huwag po natin takasan ang anumang problema. Habang tinatakasan yung problema nyo, tandaan nyo, kahit saan kayo pumunta na tinatakasan yung problema, kasunod nyo yan. Pumunta kayo sa ibang bansa, kasunod pa rin nyo ang problemang yan. Kaya nga, para po maiwasan ang pagsunod sa atin ng problema, huwag kayong tumalikod, harapin nyo ang problema. At katulad po ng ginawa ni David, makikita po natin dito sa ating pagpapatuloy, kung paano hinarap niya si Goliath at ibinigay ng Diyos ang tagumpay sa lalaking ito ng pangalan po si David. Bakit po? Sapagkat dito po sa ating third point ngayong umagang ito, David boldly declared his confidence in the Lord. Si David merong katapangan, kanyang ipinahayag ang kanyang buong pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Ano sabi ni Goliath sa kanya? I will give your flesh to the birds and the wild animal. Ano sabi ni David dito sa 1 Samuel chapter 17, verse 47? Ang sabi po ito, and everyone assembled here will know that the Lord rescues His people. So isang bahagi po sa last statement doon sa verse 47, this is the Lord's battle and He will give you to us. Ang sabi ni Goliath, ibibigay ko ang laman mo sa lahat ng mga ibon at sa lahat ng mababangis na hayop. Sumagot si David, nagdeklara din siya ng kanyang pananalita. Ang sabi niya, ito ay panadigmaan. This is the Lord's battle. Ito'y pakikipagdigma ng Panginoon at ibibigay kanya sa akin. Amen. Kaya nga, anumang higante na nakatayo sa harapan ninyo, sabihin sa kanya, ikaw, hindi mo ako pinatutulog. Tiyan mo, nanlalalim ng mga mata ko. Nangingitim na. Pero ngayon, ikaw na higante, hindi ko pakikipaglaban ito. Pakikipaglaban ko ito na kasama ko ang Diyos. Mawawala ka, higante ka. Kaya ba niyo yan? O sabi, mawawala ka, higanti ka. Sandali lang, ha? Hindi po ganon. Kinakailangan with boldness, ideklara ninyo yung inyong tiwala sa Panginoon. Sabihin nyo, sa pangalan ni Jesus, and we have given the name above all name. We have given the authority to cast out every demon. Lahat ng mga bagay na kalaban natin, binigyan tayo ng karapatan na ating labanan sa pangalan po ng ating pong Panginoon. May sakit ka, may nararamdaman ka, kanina pong pagpunta ko rito, masakit yung aking likod. Nagtataka pa ba kayo? Huwag na kayong magtaka. Pare-pareho lang tayo. Mahirap bumangon, may masakit din, may masakit doon. Sabi ko, Panginoon, per service po ako. Maaga. Panginoon, alisin mo itong pananakit ng kaya ako tumayo. Diniklara ko. Sabi ko, ang aming pag-aaralan ng buhay ni David, kung paano niya nilabanan si Goliath na kanyang kaaway. Kaya sabi ko, ikaw, sumasakit na mga likod, kung ano-ano kang nandyan, sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Aba. Tinan nyo, ang gilas kong tumayo ngayon. Bakit po? Galing sa Diyos yan! Amen! Kaya nga, ideklara po natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. Pag sinabi pong buong tiwala, hindi ka nag-aalilangan, may gagawin ang Diyos. Kaya nga, anuman ang nandiyan siya, may karamdaman ka, may problema ka, anuman, sama ng loob, unforgiveness, sabi mo, ikaw na nagpapahirap sa akin, nilalabanan kita sa pangalan ng Panginoon, mawala ka.
At alam nyo, mas naintindihan ng diablo yung Kapampangan. Mabating ka, Ken! Kasi pagdating natin sa langit, ang hallelujah dun walang H Hallelujah, hallelujah. Mabating ka. Ganun lagi niyo sasabihin sa kaaway, declared your confidence in the Lord. Kaya nga, ang sabi po rito, tinan niyo yung mga unang bahagi sa verse 45 ng chapter 17, ang sabi po rito, you come to me with sword, spear, and javelin. Lumalapit ka sa akin, ang gamit mo ay gamit ng mundo. Sword, spear, and javelin. But I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today, hindi sinabing mamaya, hindi sinabing bukas. Today, the Lord will conquer you, and I will kill you, and cut off your head. Para to talaga. Mayabang. Pero nagmamayabang siya sa pangalan ng Panginoon. Ngayong araw na ito, sabi po niya, papatayin kita. Sabihin niyo sa araw na ito, sa problema niyo, ngayong araw na ito, papatayin kita. Ang lambot Paano makikinig yung kaaway? Tigasan niyo. Papatayin kita, sabi po ni David dito, sa kanyang salita rito na ating pong binabasa, I will kill you, and I will cut off your head. And then, I will give the dead bodies of your men, to the birds and wild animals. Binaliktad niya ngayon. Sabi mo, ako ang bibigay mo, yung katawan ko bibigay mo sa mga ibon, sa animals. Hindi mangyayari yun. Sapagkat ngayon, papatayin kita. At gagawin ko ipakain ng katawan mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Pagkatapos pong sabihin nito, alam po natin yung kasaysayan, kinuha ni David, yung isa sa kanyang 5 bato na kanyang pinulot. Inilagay po niya, sa Tagalog po ang tawag po na hagkis. May hag na, may kiss pa. Hagkis. Hindi po tirador. Kasi ang gamit, nung araw po kasi Sunday school namin, malilit pa kami. Maraming taon na po nakakaraan nun. Ang sabi po namin, kinuha ni David ang kanyang tirador. Alam namin tirador, ganun lang Nakita po namin yung pala hagkis, yung pong pinaiikot. Nilagay niyo po niya isang bato ron. At habang siya nagsasalta, sabi niya, Goliath, sinabi ng Panginoon sa akin, ito ay kanyang pakikipagdigma. This is the Lord's battle. And I will kill you. I will cut off your head. Pagkatapos po niya, sabihin niya, pinawalan niya ang bato. At ang sabi po, yung bato, tumama sa sentro ng kanyang noo. Bumaon ang bato. At si Goliath po'y bumagsak. At yung pong tabak ni Goliath mismo, ang ginamit niya para putulin ang ulo ng higante. We have the authority to cut off the heads of our enemies. Meron po tayong kapamahalaan na putulin natin ang ulo sapagkat pagputol na ang ulo niyan. Kasi kung putol ang kamay, buhay pa. Putol ang paa, buhay pa. Pero pag putol ang ulo, patay. Kaya nga pag po kayo pumuputol ang problema nyo, huwag niyong paunti-unti. Tutubo uli yan. Amen. Kaya nga pag pumutol kayo, putulin niyo ang ulo ng problema nyo. At makikita po yung palalayain kayong ganap ng atin pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito sa ating mga talata ay ito, kung dumarating ang panlulupaypay sa atin sa Psalms 42, verse 5, ang sabi po rito, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sa panahon na kayo dinadaanan ng mga matinding pagsubok at maraming mga pag-aalaala sa buhay, ang sabi po rito, ilagak ninyo ang inyong pag-asa sa Panginoon. Boldly declared,
your confidence in the Lord. At nakita po natin kung paano sinasabi po ito sa verse 50. So David triumphed over the Philistines with only a sling and a stone, for he had no sword. Then David ran over, pulled Goliath's sword from his sheath. David used it to kill him and cut off his head. When the Philistines, tinan po ninyo, nang makita ng mga Pilisteo, ang nangyari sa kanilang champion ay patay na, sila'y tumalikod at tumakbo sa labanan. Natalo po sila. Napakagandang tingnan sa ating pong mga buhay. Makita natin spiritually yung ating kaaway tumatakbong papalayo sa atin. Kaya nga sabi ng isang mangangaral ay ito, yung daw pong tunay na mga anak ng Diyos, pag sila'y natulog at pagising po nila sa umaga, ang sabi kagad ng dyablo, layo na tayo, gising na siya. Ganun po ba ang daman ng dyablo? Pag nagigising kayo, hoy, alis na tayo, gising na siya. Ibig sabihin, takot siya sa mananampalatayang bagong gising. Amen po ba? Kasi anong ginagawa ng mananampalataya pag bagong gising sila? Kinakap-kap yung cellphone. Kaya marami siya natutulog katabi cellphone eh. Kasi pagising sa umaga, yung kaya hinahanap. Ano kaya ilang kaya yung nag-like sa pinost ko? Imbis na pinopost nyo kung saan kayo nagpupunta at kung saan kayo kumakain, ipost nyo ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga, takot ang dyablo sa mga Kristiyanong bagong gising. Bakit? Ang Kristiyanong bagong gising, merong devotion, may pagbabasa ng salita ng Diyos, may pananalangin. At pagka ganun po naging ugali natin sa ating mga buhay, tandaan po ninyo, nandun lagi ang alalay at patnubay ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa Jeremiah chapter 17, verse 5 to verse 7, ang sabi po ay ito, this is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Sa pamamagitan po ng talatang yan, sana tayong lahat makita po natin katulad ni David, merong pagtatagumpay na ibibigay sa atin ng Panginoon if we determine to face our individual giants, if we never be bothered by any discouragement, and if we boldly declare our confidence in the Lord. This is an assurance, ang Diyos kasama natin sa lahat ng ating ginagawang pakikipagdigma. Unfailing faith is putting your hope and confidence in the Lord. Yung hindi natitinag na pananampalataya ay paglalagak ng lahat ng ating pag-asa, lahat ng ating tiwala, hindi sa church, hindi sa pastor, hindi sa kanino man, kundi paglalagak ng ating pag-asa at buong tiwala sa atin pong Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sana po sa umagang ito kami lahat ay nagkaroon ng katuruan kung paanong katulad po ni David, mapagtagumpayan po namin ang anumang higante na nilalagay ng kaaway sa aming pong harapan. Makita namin, Panginoon, na Ikaw nga ang siyang katulong namin sa araw-araw. Nawa, O Diyos, kaming lahat ay maging matapang na harapin ang lahat ng mga problema sa buhay na may tiwala. Hindi mo kaiiwan, hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo ang aking mga kasambahay dito sa Calvary Temple. Mga kapananampalataya, Panginoon, na sana'y matutunan po nila na Ikaw lamang ang kanilang tingnan at hindi makita ang lahat ng gumagambala lamang sa kanilang pananampalataya. Salamat po. Tayo po lahat ay tumayo sa umagang ito. Tatanggap tayo ng ating communion na sana po'y mangyari na tayong lahat sa biyaya at tulong ng Panginoon
maging matatag sa pananampalataya.